sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 228 wanted persons arestado sa manhunt operation sa Police Regional Office 1. Higit 1 milyong pisong shabu na kumpiska sa bypass operation sa Jensen. At Chinese national nasa kote sa follow-up operation ng mga tauhan ng Pasay PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Aabot sa 228 wanted person ang nasa kote sa isinagawang manhunt operation ng Police Regional Office 1 sa loob lamang ng buwan ng Agosto. Ang report mula kay Police Corporal Mark Anthony Pico. Pinaiigting ng Police Regional Office 1 ang kampanya laban sa kriminalidad matapos maresto ang kabuuang 228 na wanted persons sa buong Ilocos Region nitong buwan ng Agosto 2025. Sa naturang bilang, 27 ay kabilang sa mga most wanted persons, habang 201 naman ang iba pang may kasong kinakaharap. Sa pamamagitan ng magkakasanib na operasyon ng iba't ibang unit ng pulisya sa rehiyon, matagumpay na naisakatuparan ang serye ng manhunt operations laban sa mga pinaghahanap ng batas. Ayon kay Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Pro-1, patunay ang mga pagkakaaresto na walang makapagtatago sa kamay ng hustisya. Ang mga pag-arestong ito ay malinaw na mensahe na walang sinuman ang makakatakas sa batas. Ang walang humpay nating pagsusumikap na tugisin ang mga wanted persons ay bahagi ng ating tungkulin na protektahan ang komunidad, maghatid ng hustisya at panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng Region 1. Pahayag ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes. Tiniyak ng Police Regional Office 1 na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na operasyon laban sa mga kriminal upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng buong rehiyon, sapagkat ang kapulisan ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Pico. Tuluyan ng nahulog sa kamay ng batas ang top 9 most wanted persons sa buong Region 2 matapos itong arestuhin ng mga tauhan ng Santa Ana Police Station. Nakatutok dyan si Corporal Roldan Giap. Matagumpay ang aresto ng PNP Santa Ana ang top 9 most wanted person regional level sa Barangay Santa Clara, Santa Ana, Cagayan nito lamang ika-1 ng Setyembre ngayong taon. Kinilala ang suspect na si alias CJ, 19 na taong gulang, binata at residente ng nasabing bayan. Siya ay nahaharap sa 3 bilang ng kasong statutory rape,
na walang pensang inirekomenda ng korte. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng masusing pagmamatsyag at intel-driven operations ng Santa Ana Police bilang bahagi ng kanilang patuloy na kampanya laban sa kriminalidad at para sa seguridad ng publiko. Ayon kay Police Colonel Mardito G. Anguluan, Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office, ang pagkakaaresto sa isa sa mga most wanted person sa buong rehiyon ay patunay ng kasipagan at dedikasyon ng kapulisan. Dagdag pa nito, hindi titigil ang kapulisan hanggat hindi napapanagot sa batas ang mga taong nagtatago sa likod ng krimen. Nagpaabot din ng mataas na papuri ang direktor sa Santa Ana Municipal Police Station at kay Police Captain Noli Cipriano, hepe ng himpilan dahil sa kanilang mahusay na pamumuno at mabilis na aksyon na nagresulta sa matagumpay na operasyon. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Giyab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Gial. Hawak na ng mga otoridad ang isang Chinese national na may kasong robbery matapos mahuli sa isinagawang follow-up operation ng mga tauhan ng Pasay City Police Station sa loob lamang ng isang residential unit sa MOA Complex. Nakibalita dyan si Patrolwoman Maika May Bahiwag. Arestado ang isang Chinese national na sangkot sa kaso ng panloloob at panlilinlang sa loob ng isang residential unit sa MOA Complex, Barangay 76 sa Pasay City na kinilalang si Alias Singh, 37 taong gulang. Ayon sa ulat ng Pasay City Police Station, nakatanggap dakong 4:24 ng hapon ng tawag sa 911 ang Substation 10 hinggil sa umano'y insidente ng kidnapping. Batay sa salaysay ng biktima na isang 33 taong gulang na Chinese national, pinasok siya ng dalawang kababayan gamit ang taser at kutsilyo at kinuha ang 15,000 habang ikinulong sa loob ng silid. Nabawi ang taser at kutsilyo ngunit hindi na-recover ang pera. Ang naarestong suspek ay sumailalim na sa dokumentasyon at masusing investigasyon ng Pasay City Police Station. Patuloy ang paghahabol ng otoridad sa isa pang suspek at nananawagan ang pulisya sa publiko na makipagtulungan para sa agarang ikalulutas ng kaso. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Isang ginang ang naaresto ng Pilar PNP matapos mahuli ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 70,000 piso sa ikinasang bypass operation sa Barangay Poblasyon, Pilar, Bohol. Ang report mula kay Patrolwoman Annalyn Canoob. Isang ginang tapos ito makuha ng 72K na halaga ng pinaghinalaang shabu sa isang bypass operation na sinagawa ng mga partiba ng Pilar Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon, Pilar, Bohol. Ito yung kalawa ng Setyembre sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Rogelio Baluran, officer in charge, ang suspect si Jonah, 47 anyos, residente na nabanggit na lugar. Bana alas 3:02 na madaling araw na kinasang naturang operasyon na humantong sa pagkadakip sa suspect. Nakuha mula sa kanyang pag-iingat ang 3 pakete ng hinalang shabu na may kabuang timbang na 10.4 na gramo at may tinatayang halaga na 72,000 pesos, bypass money at black sling bag na ginamit bilang lagay ng mga illegal na droga. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kakaharapin ng suspect na kasalukuyang nakadetain sa nasabing tanggapan. Tuhan sa lungsod sa Pilar, ubos sa pagdumala sa atong hipi, Police Captain Waldo Batat ug sa atong very supportive Mayor, kami nagpahinumdom nga ang kapulisan sa lungsod sa Pilar walay hunong ug padayon sa pagsugpo sa tanang matang sa mga illegal nga activities, ilabi na gayud sa illegal drugs. Busa sa mga ginikanan, amo kamo giawhag nga kanunay mabinantayon sa atong mga kabataan aron dili sila mabiktima sa illegal drugs, aron kanunay magpabilin nga hapsay ang atong lungsod sa Pilar. Walang tigil ang mga kapulisan sa kanilang operasyon laban sa illegal na droga upang panagot ang mga individual na nasa likod ng mga illegal na gawain na ito. Mula dito sa Central Visayas, ako ang iyong PNN correspondent,
Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Nahuli na ng mga otoridad ang top 2 municipal most wanted person sa isang operasyon sa Barangay Quezon Junior, Ormoc City. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Cristel Palafox. Ng mga otoridad ang nakatalagang top 2 municipal most wanted person na may kasong rape sa Barangay Quezon Junior, Ormoc City. Bandang alas 7:16 ng gabi nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Ormoc City Police Station 6 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang nirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Ormoc City Police Station 6 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay patuloy nakikilos laban sa mga taong lumalabag sa batas upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at seguridad ng bawat mamamayan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Sa layuning mas paigtingin ang kampanya kontra kriminalidad, formal na inilunsad ng Police Regional Office 6 ang ika-31 Crime Prevention Week sa Iloilo City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Sa layuning mapalakas ang kampanya kontra krimen, matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office 6 ang kick-off ceremony ng ika-31 National Crime Prevention Week sa La Paz National High School, Iloilo City nito lamang ika-1 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay dinaluhan ni Attorney Jerome B. Asuga, Regional Director ng NAPOLCOM Region 6, bilang tagapagsalita kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng komunidad, paaralan at kapulisan sa pagsusulong ng isang ligtas at mapayapang lipunan. Ibinida rin sa programa ang mga makabuluhang talakayan ukol sa Anti-Bullying Act, Safe Spaces Act at mga crime prevention tips na layuning imulat ang kabataan sa mga karapatan nila at mga hakbang para makaiwas sa krimen maging bilang biktima o salarin. Isinagawa rin ang 911 5-minute response policy simulation na nagpapakita ng kakayahan ng kapulisan na agad tumugon sa mga emerhensya. Isang konkretong patunay ng dedikasyon ng Philippine National Police sa mabilis at epektibong serbisyo publiko. Formal ding isinagawa ang ceremonial blowing of the whistle bilang simbolo ng pagkakaisa sa kampanya kontra krimen at namahagi ng mga advocacy materials sa mga estudyante at guro upang mapalawak pa ang kaalaman ukol sa kaligtasan at tamang asal sa komunidad. Ang mga ganitong inisyatibong gawa ay naglalayong hikayatin ang kabataan na maging aktibong katuwang sa crime prevention at palakasin ang tiwala ng publiko sa kakayahan at serbisyo ng kapulisan. Sa pangunguna ng Police Regional Office 6, patuloy ang Philippine National Police sa pagsusumikap na gawing ligtas ang bawat komunidad mula paaralan hanggang lansangan. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatibo, hindi lamang nila isinusulong ang batas, kundi pinapalakas din ang boses ng kabataan bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman de Palubos. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Higit 1 milyong pisong halaga ng iniinalang shabu ang nakumpiska ng PNP sa ikinasang bypass operation sa General Santos City. Ang balita mula kay Patrolman Nerwin J. Medelit. Isang bypass operation ang ikinasa ng General Santos City Police Office na nagresulta sa pagkakaresto ng isang lalaki sa Purok Santa Cruz Silway, Barangay Dadyangas West, General Santos City noong madaling araw ng Setyembre 2 nitong taon. Kinilala ang sospek na si alias Kikik, isang tricycle driver at residente ng nasabing lungsod. Ayon sa ulat ng Jensan City Drug Enforcement Unit, nasamsam mula sa sospek ang hinihinalang shabu na may kabuang timbang na mahigit 147 gramo na may tinatayang halagang mahigit 1 milyong piso. Kabilang din sa nakumpiska ang bypass money, budil money at iba pang non-drug item. Dahil rito, nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Medellin. Sa isang matagumpay na operasyon, naaresto ng mga operatiba ang isang drug suspect sa Mati City matapos mahulihan ng iniinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mariel May Dunkilap. Arestado ang isang drug personality sa isinagawang operasyon ng mga operatiba ng Mati City Police Station, katuwang ang iba't ibang unit ng Davao Oriental Police Office noong Agosto 1 taong kasalukuyan sa Barangay Don Martin Marundan, Mati City, Davao Oriental. Kinilala ang suspect na si alias Neil, 37 anyos, isang laborer at residente ng nasabing lugar. Nasamsa mula sa suspect ang tinatayang 60 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 408,000 pesos, hand fragmentation grenade, ilang drug paraphernalia at buy-bust money. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 9516 o ang Unlawful Possession of Ammunition and Explosives. Ang operasyong ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsusumikap ng Police Regional Office 11 na sugpuin ang iligal na droga at krimen sa rehiyon na may layuning tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng komunidad. Mula dito sa Reon 11, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mariel May Dunkilap, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dunkilap. Mas pinaigting na ang koordinasyon ng Philippine National Police, Commission on Election at Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patrolwoman Veronica Lagi sa ulat. Nagpulong ang 24 na election officers, opisyal ng COMELEC, PNP at AFP para matiyak ang malinis, mapayapa at kapani-paniwalang resulta ng kauna-unahang BARM parliamentary elections sa lalawigan ng Maguindanao del Sur na ginanap sa Dato Angalmid Timbang nito lamang ikadalawa ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Maguindanao del Sur Provincial Election Supervisor Attorney Alan Cadona ang naturang pagpupulong kasama si Provincial Director Police Colonel Salman Sapal at 61st Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu. Tinalakay sa pagpupulong ang seguridad ng mga election officers, mga inaasahang problema na kakaharapin sa eleksyon tulad ng usapin sa mga polling center, internet connection, kaligtasan ng mga guro na magsisilbi bilang electoral board at iba pa. Layunin nito na mapag-usapan ang lahat ng hakbang upang maging matagumpay ang halalan at makamit ang zero election-related violent incident. Samantala, nangako naman ang PNP, AFP at COMELEC na maging patas, non-partisan at walang papanigan na kandidato sa darating na halalan para sa isang maayos at mapayapang BARM parliamentary elections. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. At iyan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangungunan ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, mag-aatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.